Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Kaloy. First time kong magsulat, Chin. Gusto ko lang ikwento ang storya ng buhay nitong si Manong Dodo. Si Manong Dodo na naging kapitbahay namin ng matagal. Nung una, si Manong Dodo ay isang lalaking pakawala. Lalaking parang wala ng bukas. Kilala sa lugar namin na mainitin ang ulo, may masamang ugali, laging umiinom ng alak, lasing kapag umuuwi, panay panigarilyo, at nakikipag-away sa mga kapitbahay. Malit pa ako, saksi ko na kung ano ang pagkatao ni Manong Dodo. Hanggang sa pagtanda ko'y ganun pa rin ang tingin ng mga tao sa kanya. May pamilya si Manong Dodo, pero hindi siya nag-aalala dito. Palaging wala sa bahay, laging andun sa tindahan, maaga pa, umiinom na. Ang kanyang asawa na si Aling Lita, may 3 silang anak. Laging nag-aalala sa kanya. Si Aling Lita, ginawa ng lahat para mapabago ang kanyang asawa na si Manong Dodo. Sinikap nilang baguhin ang tatay nila. Yung mga anak niya, hindi makalapit, hindi makapaglambing. Kasi nga, laging mainit ang ulo. Palaging galit, palaging masungit. Isang araw, hindi na kinaya ng kanyang pamilya, Chin. Nagwala kasi sa Manong Dodo nung isang gabing lasing na lasing. Nag-iskandalo dahil walang laman ng kaldero. Napuno na si Aling Lita. Nag-alsabalutan. Dinala ang mga anak at iniwan na siya ng tuluyan. Hindi na sila bumalik, Chin. Sigaw lang si Manong Dodo na magsilayas kayo. Sige, wag na kayong bumalik ha. At totoo nga naman, hindi na bumalik pa. Naiwan si Manong Dodo na mag-isa. At doon niya naramdaman ang sakit ng pagkawala ng mga taong nagmamahal sa kanya. Nung una, hindi niya alam kung anong gagawin. Laging nakahandusay sa lupa, lasing na lasing. Wala na daw siyang pamilya. Iniwan na daw siya. Pero panay inom pa rin ng alak. Grabe kumakahitit ng sigarilyo. Para lang daw makalimutan ang kanyang mga problema. Pero habang tumatagal, nakikita ako, nararamdaman ko, Chin, ang lungkot niya at pagsisisi. Sa mga unang taon, matapos iwan siya ng kanyang pamilya, naging tahimik na si Manong Dodo. Lasing pero hindi na sumisigaw. Maya-maya umiiyak. Daman niya ang sakit ng pagkawala ng kanyang mag-iina. Habang tumatagal, nararamdaman na niya ang epekto ng kanyang mga bisyo sa kanyang katawan. Nagkasakit si Manong Dodo. Natigil ang pag-inom. Natigil ang paninigarilyo. Siguro naubos na rin sa bisyo ang pera niya. Pumayat si Chin at naging madalas ang kanyang mga sakit. Naubos lahat ang kanyang mari-arian. Yung pinambili ng mga alak, ng sigarilyo, lahat ng bisyo. Hanggang halos wala nang natira sa loob ng bahay nila. Hindi na rin siya nag-worry sa kanyang itsura kung ano itsura niya. Mahabang bigote, ni hindi nakapagsuklay, mukhang ilang buwan na rin hindi nakapagligo o nakaligo. Naging isang matandang lalaki na walang pag-asa na ang itsura niya bigla. Isang araw nga nakita daw niya ang kanyang sarili sa salamin. Naramdaman niya ang sobrang lungkot sa mukha niya. Nakita niya yung isang matandang lalaking payat na payat, mga wrinkles, kulubot na balat.
at naisip niyang ito ba ang kanyang buhay. Isang araw niyang nakatambay siya sa tindahan. Malalim ang iniisip. Tulala, nagkataong nandun ako, Chin. May binili lang. Tapos umupo lang din ako sa tabi niya. Kahit may space naman sa pag-upo, pero parang naramdaman ni Manong Dodo na may kasama siya. At dun siya nagsimulang magkwento. Nasabi niya ang lahat ng pagsisisi niya sa akin, Jean. Nakikinig lang ako. Wala akong sinabi kundi ang makinig lang. Dun ko napagtantong nagsimula na siyang mag-isip tungkol sa kanyang buhay. Nakita na niya ang mga pagkakamali niya. Sa loob ng ilang taon ng pagsisisi dahil pinabayaan niya ang kanyang pamilya. Naisip niya na sana pala'y naging mabuting ama siya at asawa siya. Sana pala'y nag-alala siya sa kanyang pamilya. Nasabi din naman ng Dodo na naging determinado naman din siya na baguhin ang kanyang buhay. Kaya tumitigil na siya sa pag-inom ng alak at paninigarilyo. Nagsimula siyang magtrabaho ng kung ano-ano na lang mga nire-repair niya. Nag-alaga ng mga halaman sa kanyang bakuran. At habang tumatagal, nakita naming mga kapitbahay na unti-unti na siyang nagbabago. Naging masaya na rin naman kami dahil wala nang maingay na maoy ng lasinggero. Unti-unti na ring nakikipag-usap sa kanya ang mga kapitbahay namin. At doon nararamdaman ni Manong Dodo na masaya pala kapag marami kang kaibigan at hindi yung mga taong galit sa'yo. Hanggang unti-unting bumubuti ang pakiramdam niya at naging mabuting tao na siya. Hinding-hindi niya pa rin nakakalimutan ang kanyang pamilya. Lagi niyang kinikwento. Gustong-gusto na daw niyang makakita at makausap. Pero hindi niya alam kung paano sila makontak. Ni walang nakakaalam saan napunta ang kanyang pamilya. At nananalangin siya na sana pala'y bumalik na sila sa kanya. Naging malakas na rin siya ulit dahil tumaba-taba na siya. Hanggang sa nakatanggap ng balita si Manong Dodo na patay na daw ang kanyang asawa. Isang araw niyan, nang matanggap niyang balita, dumating ang kanyang mga anak. Natuwa man si Manong Dodo na makita uli ang kanyang mga anak. Nagluto pa siya at lahat. Pero nang ibinalitang patay na ang asawa niya, sobrang bumaha ang luha sa kanyang mukha. Masaya na malungkot. At sinabi niya ang sobrang pagsisisi niya. Humingi siya ng kapatawaran. Nag-usap-usap sila tungkol sa kanilang mga plano sa buhay. Pero sabi ng mga anak niya, hindi na sila titira doon. Bibisita na lamang sila. Kung sana noon, inayos niyang pamilya niya, buhay pa sana daw ang kanilang nanay. Mula noon, naging mabuting ama na si Manong Dodo. Lagi na rin siyang binibisita. Pero ang pagsisisi niya na hindi siya nakabawi sa kanyang asawa ay huling-huli na. Hindi man huli ang lahat para magbago, pero huling-huli na para bumawi siya sa kanyang asawa. Kahit na may mga pagkakamali tayo sa nakaraan, pwede pa rin naman nating baguhin ang ating buhay. Yun nga lang, kung ang mga mahal mo sa buhay ay wala na sa mundong to, magbago ka man, hindi na nila mararamdaman at makikita ito. Para sa mga anak ko, patuloy lang sa pag-abot ng mga pangarap, kahit wala ang tatay niyo sa tabi niyo. Jean, naging inspirasyon ang kwento ni Manong Dodo para sa akin. Dahil ako ay magkakapamilya na rin. At gusto ko, alagaan ang magiging pamilya ko. Hindi tulad ng ginawa ni Manong Dodo. Nasa huli na ang pagsisisi. Nagbago man, pero huli na para makapiling niya pang muli ang kanyang pamilya. Hanggang dito na lamang.
inyong kamaks. Always, Kaloy. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.